Magandang hapon sa ating lahat. Ako po ay si Binibining Jeline D. Galiano, ang susunod na tagaulat ng paghahambing ng variety ng wika sa piling lugar ng Samar at Leyte na kung saan ang ating tatalakayin ngayon ay ang sosyal. Ano nga ba ang kahulugan ng sosyal? Sosyal. Tumutukoy ito sa pagkikihalubilo ng isang tao sa karamihan o sa nakapaligid dito, marapat na may angkop na pag-uugali at pananalita sa tuwing makikipag-ugnayan. Isa ito sa dapat matutunan ng bawat tao. Ang pakikipagkapwa-tao ay nakakatulong upang mapaunlad ang sarili sa pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan. Ibig sabihin, ang sosyal ito ay tumutukoy sa pakikihalubilo at pakikipag-ugnayan ng tao sa lipunan na kung saan ay kinakailangan nilang gumamit ng maayos at angkop na pag-uugali at pananalita na kung saan ay kinakailangan nilang maging sensitibo sa wika at kultura ng ibang tao sapagkat hindi naman natin palagi masasabi na ang wikang ginagamit mo ay ang wika rin ginagamit ng taong kausap mo sa lipunan sapagkat lahat tayo ay may kani-kaniyang wikang kinagisnan at kulturang kinagisnan kaya kinakailangan natin gumamit ng wastong pananalita upang sa ganun ay magkaintindihan tayong dalawa kaya kayong dalawang na nag-uusap at dito ay kinakailangan natin mag-adjust upang sa ganun ay magkaunawaan tayong dalawa. At ito rin ay isang mahalagang katangian na kinakailangan matutunan ng bawat tao sapagkat sa pamamagitan nito ay mas mapapalawak natin ang ating kakayahan, kaalaman at pakikipag-interaksyon sa ibang tao o kaya'y pakikipagkapwa sa ibang tao. Naman ay dumako naman tayo sa variety ng wikang waray sa piling lugar ng Samar at Leyte na kung saan ay paghahambing-hambingin natin ang mga ginagamit nilang salita sa pakikipagsalamuha. Una na rito ay ang Pilipinong salita na kamusta na kung saan ito ay nangangahulugan na pagkakamusta kung ano na ang kalagayan mo sa iyong buhay ngayon na kung saan dito sa Northern Samar ay ang ginagamit natin ay katulad rin sa Filipino na kamusta rin at kung saan dito naman sa Eastern Samar ay ganon rin pati rin sa Leyte. Kamusta rin ang kanilang ginagamit. Ngunit pagdating dito sa Samar ay naging nano ka naman na kung saan kahit pa man nagkaroon ng pagbabago sa pagbuo ng salita, ay ganoon din naman ang kahulugan nito. Nangangahulugan pa rin ito ng pangamusta kung ano na ang iyong kalagayan sa buhay, kung ano na ang iyong status sa buhay at kung ano pa man. Sunod ay ang Pilipinong salita na magandang araw na kung saan dito sa atin ay maupay nga adlaw at pagdating naman sa Eastern Samar ay maayong adlaw at pwede ring maupay nga adlaw parehas din sa Northern Samar. At pagdating naman dito sa Samar at Leyte ay ganoon din ang kanilang ginagamit, maupay na adlaw. At ang susunod naman na salita ay ang magandang umaga na kung saan dito sa atin sa Northern Samar ay maupay nga aga. Di ba? Pag may nakakasalamuha tayo ng na guro o kaya taong kilala natin, nagsasabi tayong maupay nga aga ma'am, maupay nga aga sir, ganun. Tapos pagdating naman dito sa Eastern Samar ay ganun rin ang ginagamit nila, maupay nga aga pati rin sa Leyte, sa Samar at saka Leyte, parehas rin ang ginagamit nila. Maupay nga aga rin. Sunod na Pilipinong salita ay ang magandang gabi. Magandang gabi na kung saan dito sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Leyte ay pare-pareho rin ang ginagamit. Maupay nga gabi rin. Kung papansinin niyo, no, ang ginamit nilang mga salita sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Leyte ay nagkakatulad pa rin ang kanilang ginagamit na salin na salita sapagkat ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Leyte ay pare-parehong sanghay ng wikang waray kaya hindi talaga mapagkakait na meron talagang mga salitang
nagkakatulad rin silang ginagamit. Sunod na salita ay ang ano ang pangalan mo sa Pilipino, kung saan dito sa atin sa Northern Samar ang ginagamit nating salin nito o salita ay nano imngaran, nano and imong ngaran. At pagdating naman dito sa Eastern Samar, ang ginagamit naman nilang salita ay ano it imngaran, na nangangahulugan na ano ang pangalan mo. At pagdating naman dito sa Samar ay ang ginagamit nilang salita ay nano imong ngaran. At dito naman sa Leyte ay ano imong ngaran. Kahit pa man nagkakaroon sila ng pagbabago sa pagbuo ng mga salita o nagbabago sa pagkabuo ng gramatika, kahit ganun pa man ay madali mo pa rin matutukoy kung ano ang kahulugan nito, sapagkat hindi naman masyado nagkakalayo-layo ang mga kahulugan nito, na kahit pa man merong iba't ibang ginamit na salita sa pagtanong kung ano ang pangalan mo, ay nakukuha mo pa rin ang kahulugan nito. Sunod na salita ay ako nga pala. Ako nga pala sa Pilipino, kung sa dito sa ating sa Northern Samar, ang ginagamit natin ay ako ngayon si Jeline Galiano, taga Katarman. Tapos pagdating naman dito sa Eastern Samar, ang ginagamit nilang salita ay ako ngayon hi Jeline Galiano, taga Katarman. Tapos pagdating naman dito sa Samar ay ganoon din sa atin, ako ngayon si. Tapos pagdating naman dito sa Leyte ay katulad rin ng ginagamit ng Eastern Samar, ang ginagamit nila ako ngayon hi. Sunod na salita ay ang makikiraan po, na kung saan dito sa atin ang ginagamit natin salita ay makikiagi po, di ba? Pag merong mga grupong tao na andoon sa tatahaking dalan natin, ay nagsasabi tayo na makikiagi po, upang sa ganun ay hindi natin sila ma-disrespect sa English. At pagdating naman dito sa Eastern Samar, ang kanilang ginamit na salita ay makiagi po, na kung saan parang dito ay parang pinaikli sa version natin na makikiagi po. At pagdating naman dito sa Samar, ang ginagamit nila ay maagila. Tapos pagdating naman dito sa Leyte ay ang ginagamit naman nila ay makikiagi po, katulad din sa atin. Sunod ay ang salitang tao po, na kung saan dito sa atin, diba, maupay, may dakam ice, yun naman sa atin ang ginagamit. At pagdating naman dito sa Eastern Samar, ang ginagamit naman nila ay may tawo, diba, pero itong may tawo parang ginagamit rin naman natin ito dito sa atin sa Northern Samar. Ito rin minsan ang naririnig ko sa iba. At sunod, sa Samar at saka sa Leyte, ay ganun rin sa atin, katulad din. Maupay din ang ginagamit nila. Sunod ay ang saan po ang daan patungo, na kung saan dito sa atin sa Northern Samar, ang ating ginagamit na salita ay ngayon po agihan pakadto sa 578. Ganun. Tapos pagdating naman dito sa Eastern Samar, ang ginagamit naman nila ay hain po dalan ngadto sa 578, parang ganun. Tapos pagdating naman dito sa Samar ay hain ang dalan pakadto. Tapos pagdating naman dito sa Leyte ay hain po ang dalan pakadto. Parang nagkakapareho pa rin ang ginagamit na mga salita sa bawat lugar, na kung saan bagaman merong mga pagkakaiba sa bokabularyo, pagbigkas, gramatika, at mga katutubong salita sa bawat lugar, sila ay may mga pagkakahalintulad pa rin na mga katangian, sapagkat silang lahat ay pare-parehong nagmula sa rehiyon ng Eastern Visayas sa Pilipinas. Sunod na salita ay ang tara kain sa Pilipino, kung saan dito sa Northern Samar ang ginagamit natin ay tara pangaon na kita, adinan pagkaon, parang ganon. Tapos pagdating naman dito sa Eastern Samar, ang ginagamit naman nila ay ang tara pangaon kita. Tapos pagdating naman sa Samar, ang ginagamit naman nila ay hala mangaon kita.
Tapos pagdating sa Leyte, ang ginagamit naman nilang salita ay dali mangaon kita. Kahit pa man na nagkakaroon ng pagbabago sa mga salita sa mga salitang ginamit nila ay pareho-pareho pa rin naman ang kahulugan nito. Nagkakaiba lang sila dito sa paggamit ng dito sa yung tara, hala, dali, yung pagtawag sa kanilang sa kanilang makasama na mga nga na kakain na. Sunod ay ang salitang maraming salamat, na kung saan dito sa atin sa Northern Samar ay ang ginagamit natin ay ang damo nga salamat kan Dr. Angel sa kanya pagbulig niya di sa amon, parang ganon. So pagdating naman dito sa Eastern Samar ay damo nga salamat, na kung saan kung papansinin ninyo nagkaroon lamang ng pagbabago sa pagkabuo ng salita, na kung saan doon sa damo ang naging hulihan na ginamit nito na titik ay naging yun na, hindi na o. Hindi na nag-o. Tapos pagdating naman dito sa Samar, ang ginamit naman nilang salita ay katulad rin sa Northern Samar, damo nga salamat pa rin. At pati rin dito pala sa Leyte, ganon rin ang ginamit, damo nga salamat. Sunod ay ang salitang Pilipino na nagtatanong na taga saan ka. At taga saan ka, na kung saan dito sa atin sa Northern Samar, ang ginagamit naman nating salita dito ay taga-diin ka Inday. Ganun. Pati rin pala sa Northeastern Samar at Leyte, pare-pareho din tayong mga ginagamit ng mga salita sa pagtatanong ng taga saan ka. Sunod ay ang ganda mo at gwapo mo, na kung saan dito sa atin, uy, kahusay mo man, or di kaya, uy, kagwapo mo man. Tapos pagdating naman dito sa Eastern Samar ay naging husay nim, gwapo him. Parang ganun din naman ang kahulugan, nagkaroon lang ng pagkakaiba sa kanilang paggamit nito. At pagdating naman dito sa Samar ay katulad rin sa atin, pati pala sa Samar, ganun din sa atin, kahusay ngan, kagwapo mo. Tapos, sunod na salita ay ang pwede ba kitang maging kaibigan, na kung saan dito sa atin sa Northern Samar, ang ginagamit natin na salita ay pwede ta ba ikaw maging sangkay, na kung saan nagtatanong tayo na kung pwede ba kitang maging kaibigan, na kung saan dito sa Eastern Samar ay ganun rin, pwede ko ba ikaw maging sangkay, pati rin sa Eastern Samar at sa Leyte. Ngunit nagkakaroon lamang sila ng pagkakaiba-iba sa pagkabuo ng salita na pwede, na kung saan dito sa Northern Samar at saka sa Samar ang ginamit nilang salita sa pwede ay naging pwede. At pagdating naman dito sa Eastern Samar at saka Leyte ay pwede. Sunod at ang huling salita naman ay ang sasama ka ba, na kung saan nagtatanong kung sasama ka ba sa gala o kaya saan mang pupuntahan, na kung saan kung mapapansin nyo sa Northern Samar, Eastern Samar at saka Leyte ay pare-pareho silang ginagamit na maupod ka ba. Kung ating papansinin sa ating mga sinuring mga salita sa 4 na lugar ay mapapansin natin na meron talagang mga salita na pare-pareho tayong 4 na lugar na ginagamit, sapagkat katulad ng sinabi ko kanina ay tayong 4 na lugar, ang Northern Samar, Eastern Samar at saka Leyte ay pare-parehong sanghay ng wikang Waray. Kaya hindi talaga natin mapagkakait na merong mga salita na pare-pareho rin tayong ginagamit, sapagkat tayo ay pare-pareho lang naman nagmula sa Eastern Visayas sa Pilipinas. Makikitaan lang natin sila ng pagkakaiba dahil sa paggamit nila ng bokabularyo, gramatika, pagbigkas at pagbigkas.
At yun lamang po, at diyan lamang po magtatapos ang aking talakayan.